Posible nga ba na ma-deport ang nasa 70,000 na mga international students na nagrarally ngayon sa iba't ibang probinsya ng Canada? May posibilidad kung mapatutunayan na ang bawat isa sa kanila ay mayroong violations ng immigration rules. Pero baka hindi na umabot guys dun sa deportation. Posibleng dun pa lamang sa notice of departure ay aalis na sila ng Canada. Pero kaya sila nagrarally ngayon sapagkat gusto nga nila na huwag matuloy ang posibleng deportation nila. Ayun, so yun ang ating topic ngayon guys. Stay tuned, don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menchi po ito muli, another topic about Canada. Kung gusto nyo ang gantong mga paksa guys, please consider subscribing sa ating channel, Menchi's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life din ang pangalan. At you can join and be a member of this channel. How to be a member? Just click po the join button below at sundan po ninyo yung instructions ng YouTube. Thank you sa ating mga channel members. Kay Joy Gabriel X, Pecto H, Nani Erwan Villanueva, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Imelda Leal, Jen C, Crystal Snow, Nanette Lapira, Neri Castro, Celinia, Daisy Cabur, kay Marciano and Timpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At ngayon, diretso na tayo sa ating topic. Very, very relevant ang ating paksa ngayon guys. Pwede bang ma-deport ang mga international students? Lalo na yung mga nakikita nyo dyan sa news na nagpo-protesta po sa iba't ibang provinces ng Canada. Meron dito sa amin sa Ontario, sa Brampton. Meron din sa Prince Edward Island. Meron din sa Manitoba. Meron din sa British Columbia. At posibleng sa iba pang dako ng Canada ay meron din, no? Ang kanila pong sinasabi, dapat hindi sila ma-deport sapagkat sila ay nag-aral dito, nag-invest ng pera, dumating sila na may Canadian dreams, dapat sila ay magkaroon ng PR, permanent residency, and eventually citizenship. Yan ang kanilang ipinaglalaban. Hindi natin tutukuyin yung iba't ibang mga problema ng mga international students. Ang ating pag-uusapan ay ano yung posibilidad na ma-deport sila, paano ipinade-deport, at mayroon ba silang karapatan. Kung sakaling sila ay ide-deport, pwede pa ba silang bumalik sa Canada? Yon. And this is not only for international students, maging sa iba pa. So, ang sagot sa tanong na posible nga ba silang ma-deport, may posibilidad. Pero, hindi po on the general scale ng 70,000 students. Case-to-case basis yan. Sa immigration, bawat isang immigration case, inaaral po ng husto ng immigration. At kung papasok na po sa removal or deportation, ito ay ang mamamahala na ay ang CBSA, ang Canada Border Service Agency. May posibilidad na sila ay ma-deport sapagkat dapat ay sinunod nila at sinusunod pa hanggang sa ngayon ang mga rules ng international students. Ano-ano po ba yon? Kasi pag in violation ka of those rules, pwede ka talagang palabasin ng Canada or pauwiin. At sangayon po sa rules ng International Student Program, unang-una, legal dapat ang iyong pagpasok dito, ang mga papeles mo ay legal, ang iyong enrollment ay legal sa isang DLI, Designated Learning Institution. Tapos nag-aaral ka at sinusunod mo lang yung length of work time at hindi yung ikaw ay puro nagtrabaho na lang at tinigil ng pag-aaral. So that's a violation po, ano? At kung ikaw ay nasa PGWP na o ang Post-Graduation Work Permit, allowed ka nang magtrabaho, dapat ay na-maintain mo ang iyong status. Sapagkat ang PGWP po ay once lang ibinibigay sa isang estudyante. Ang ending na ang PGWP, ngayong 2024, kailangan ma-maintain nila ang kanilang status. Yan po ang rule ng international students. At kung hindi mo ma-maintain ang iyong status, may posibilidad na ikaw ay palabasin o paalisin ng Canada. Yan po ang common na rule. Pag wala ka ng status, you will be ordered to move away from Canada. Somehow, ang mga protest actions na ito ng estudyante ay humihingi ng konsiderasyon sa gobyerno ng Canada kung sakaling pagbibigyan sila at maunawaan ang kanilang kalagayan. Katulad halimbawa ng hinihingi nilang extension ng work permit, yan ang ating malalaman susunod na mga araw. Merong na-interview sa isang news item
sa ating media dito sa Canada na sinasabi niya na siya ay 6 years na rito sa Canada bilang isang international student. Sinunod niya ang mga rules, tapos nagtrabaho na siya sa PGWP, and then nagbabayad siya ng tax, at gusto niyang mag-settle dito na at ang kanyang pamilya sa Canada, pero ngayon ay para daw po na siya ay pinagtataksilan ng Canada sapagkat matapos ang 6 years niya sa Canada ay siya ay posibleng i-deport. Well, obviously ay hindi pa siya permanent resident hanggang sa ngayon sa loob ng 6 years niya na pag-stay. At wala na siyang chance na humaba pa ang kanyang PGWP. Ayun. So, yun po ang mga common na sitwasyon ng mga international students ngayon dito sa Canada. Isa pang sinasabi ng mga international students ay bakit napakadalang ng draw ng CEC, ang Canadian Experience Class. Yung kasi ang inaasahan nila guys na programa ng PR nila. Madalang daw po ang draw ng CEC at hindi sila mapasama sa ibang programa. They are threatened by the news na magkakaroon po ng less 25% sa mga PR approval for the next year and years to come. Yun. So, sabi nila, malaking bagay yung 25%. Malabo na silang maging PR. Yun ang sitwasyon ng maraming international students dito sa Canada. Now, sa tanong na pwede nga ba silang ma-deport, case-to-case basis guys, bawat isa sa kanila ay may unique cases na siyang pagbabasehan po ng immigration. Di po ba? Ayun. So, ang dami pala guys na pinapa-deport dito sa Canada. Tingnan natin ang record. Ang Canada raw po is deporting highest level of migrants in a decade despite the promises to let them stay. Yun. So, last year and the previous year, 2022 and 2023, they have the highest deported number of non-residents po sa Canada. Gaano karami ang naipa-deport? In 2022 and 2023, Canada has deported over 23,000 undocumented migrants at the price tag of more than $111 million. Ayun. 2 points po yun guys. Number 1, napakarami palang pinade-deport. Karamihan dito ay immigration violations. Pangalawa na lang po yung criminality. Ayun. Yung mga problema sa crimes na committed by non-citizen or non-immigrants. Tapos, isa pang punto ay ang laki pala nagagastos ng Canada dyan sa pagde-deport. In 2 years, more than $111 million ang ginastos. Saan nila ginagastos yon? Yung po binabayad nila sa travel ng mga idine-deport. Tapos, kung kinakailangan pang may escort, no? 2 klasifikasyon One is the unescorted, yung aalis na lang yung ide-deport, na isasakay na lang siya sa aeroplano, pero ang expenses is carried by the government of Canada. Tapos, aalis na lang siya unescorted. At meron din naman pong cases na they have to be escorted kung ito ay may kaugnayan sa seguridad, no? Kung ang isang tao ay threat sa seguridad, ay kailangan ma-escort pa siya. At kinakailangan din daw kung minsan po ay chartered plane pa. Aba, ay malaking gastos talaga. Kaya nga, umabot po sa $111 million in 2 years. Ganun kadami ang perang ginastos. Ayan 2021, $43 million 529. 2022, $53 million 427. And then 2023 last year, $58 million 261,000. Ayun, grabe. Noong 2021, ang naipa-deport po ng Canada Border Service Agency or CBSA ay 7,500 katao. That's 2021. 2022 ay umabot ng 8,300 ang ipinadeport. At noong last year, 2023, ay 15,000 ang naipa-deport na mga deportees. Yan. Top reason given for deportation was non-compliance. Ang non-compliance po ay isang terminology na nagde-describe sa mga tao na nandito sa Canada na walang status
or studying without authorization. O yun nga yung naglaps na ang authorization at nanatili silang walang status. Yun po yung general term, non-compliance ang sabi. That's the number one reason for deportation. Kasama na rin po yung ilang mga refugee claimants na maaaring hindi na-approve at hindi na umalis ng Canada. Ang criminality po ay accounted lang for just 5% ng lahat ng cases. Yun ang ikalawang reason ng deportation. Ang isa pong unescorted na ipapadeport ay gumagastos ang Canada ng 3,800 Canadian dollars. At kung escorted naman, average na $12,500 in one person. Wow, ganun kalaki. Yung mga escorted pala po na mga dinedeport, it could be for security and for those with medical reasons, no? Merong kinakailangan nila ng alalay sa pag-alis for medical reasons. At meron ding 3 level yung pagpapaalis dito sa Canada. Kaya sabi ko rin kanina sa introduction ko, maaaring hindi na po umabot dun sa deportation order. Kasi una, magkakaroon sila kung talagang sa record nila ay overstaying na sila or wala na silang status, maaari po silang bigyan ng departure order. Yung departure order, they must leave Canada within 30 days. Yun yung aalis ka ng kusa sa loob ng 30 days. At pag alis mo, dapat ay may notice ka doon sa immigration na ikaw ay aalis na. Kapag umalis ka within 30 days, ibig sabihin sinunod mo yung departure order, meron ka pang chance ang makabalik sa Canada. But if you do not leave Canada doon sa taning na binigay sa'yo, you cannot come back to Canada anymore. Not unless kung ikaw ay mag-a-apply sa authorization to return to Canada. Ayun po, no? Sa departure order pa lamang ay pwede nang umalis, no? Pero yung iba, kung hindi pa sila aalis, maaaring i-challenge pa po nila yan, no? Number 2 ay yung exclusion order. Sa exclusion order, you cannot return to Canada for 1 year. Mag-a-apply ka sa authorization to return to Canada or yung ARC. And then, meron pa silang rule na pag nag-apply ka pala dun sa authorization to return to Canada, di ho ba yung Canada ang nagbayad ng iyong gastos ng pag-uwi, ng iyong deportation, ano? At ikay na-approvean to return to Canada, you have to pay that amount na ginastos ng Canada sa pag-uwi mo noon. Ayun. So, babalik ka, maaaring ma-approvean ka pa, depende sa yung case, maybe after 1 year or maybe after 5 years, but you have to repay the expenses ng Canada nang ikay ipinadeport. Ayun, nang ikay pinauwi. Ngayon, sa deportation order, you might be permanently barred from entering Canada again. Pero kung nag-apply ka sa ARC, Authorization to Return to Canada, kung sakaling ma-approvean ka, you have to pay also yung ginastos ng CBSA sa ginastos nila nang ikay pinauwi at pinadeport. Ayun. Ang aking mga closing thoughts dito, ang mga naiisip ko, unang-una, sana po naman ay mayroon ng remedyong ginagawa ang mga international students para sa kanilang sarili. Sila lang ang makakagawa niyan. Huwag nilang asahan ang sino man na mangangako na naman sa kanila ng mga tulong, no? I hope na meron sila mga remedyong ginagawa. I hope na naka-apply na sila sa kung anumang pwede nilang apply ang programa, kung saan sila qualified. I hope so. Another thought ko, guys, kung paaalisin po ang kung i-deport po ang napakaraming estudyante na ito, ay napakalaking pera. Muli nang magagastos na naman ng Canada. At yan yung ating tax galing sa atin na mga narito sa Canada. Yun. Number 3, by this time, we know that Canada means business. Handa po sila na ipatupad ang batas at handa po sila ngayon na magbawas talaga ng mga temporary residents sa Canada, lalo na't malapit na ang eleksyon na makakaapekto ito sa mga nakaposisyon ng mga opisyales. Ang issue ng too much massive immigration na nangyari. So, Canada means business this time. Kaya, sabi nga, it's like a ticking bomb na iniintay natin na dumating yung punto na maglalabas talaga ng final decision tungkol sa mga international students.
And my number 4 thoughts and last will be, let this be a lesson sa mga gusto pang pumunta sa Canada. Ang Canada po ay napakaraming immigration programs, kaya ginugusto ng maraming sa Canada pumunta sa halip na sa iba pang mga bansa pumunta. Pero sa bawat immigration program ay meron pong mga rules, merong mga nakasulat na eligibility, criteria, at mga dapat sundin na steps. And you cannot do a shortcut. Tamang steps ang dapat sundin sa bawat immigration program ng Canada. Yun po. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, please subscribe to my channel at pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. Ganon din, you can join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you sa ating mga channel members. Kay Joy Gabriel X, Pecto H, Nani Erwan Villanueva, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Imelda Leal, Jen C, Crystal Snow, Nanette Lapira, Neri Castro, Celinia, Daisy Cabur, kay Marciano and Timpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Yan na muna guys, si Ate Menchie po from Toronto. Maraming salamat and God bless everyone.